Yeah, we're standing again on Mount Sinai here at the summit, and here's a blackened boulder. And we're just looking at it, and if you pull off this piece, inside it's a different color. That's kind of pinkish, but the outside is black. And we're going to take the sample back to our laboratory in Tennessee. Sa loob ng maraming siglo, ang mga tao ay naglakbay sa gitna ng mga disyerto, umakyat sa matatarik na bundok, at sinundan ang mga sinaunang landas, sa paghahanap ng isa sa pinakabanal na lugar sa Biblia. Ito ang bundok kung saan nakipagtagpo ang Diyos sa tao, kung saan bumaba ang apoy at usok mula sa langit, at kung saan inukit mismo ng daliri ng Diyos, ang 10 utos sa bato. Ang bundok na ito, nakilala bilang Bundok Sinai, ang lugar kung saan tinanggap ni Moises ang batas, na humubog sa kapalaran ng Israel, at nakaimpluwensya sa mga sibilisasyon sa loob ng libu-libong taon. Ngunit paano kung mali ang lahat ng ating inaakala, tungkol sa lokasyon ng Bundok Sinai? Paano kung ang tunay na bundok, ay itinago, hindi dahil sa aksidente, kundi sa layunin, tinakpan ng tradisyon at politika? Paano kung, hanggang ngayon, naruroon pa rin ang bundok na iyon, ang kanyang nang itim na tuktok ay sinunog ng presensya ng Diyos, ang kanyang paanan ay puno ng mga nakalimutang altar, nabiyak na mga bato, at mga ebidensyang hindi pa nagagalaw ng isang himalang bibliko? I'm convinced that this is where the Israelites set up their golden calf while Moses was up on the mountain receiving the commandments from God. Sa loob ng libu-libong taon, ang tuktok na kilala bilang Jebel Musa sa Sinai Peninsula ng Egypt, ang malawakang tinanggap bilang lokasyon ng Bundok Sinai. Dinadayo ito ng mga tao. Nakamarka ito sa mga mapa. Ibinebenta ito ng mga tour guide. Ngunit may isang malaking problema, hindi doon ang itinuturo sa Biblia. Ayon sa kasulatan, matapos tumakas si Moises mula sa Egypt, nagpunta siya sa lupain ng Midian, kung saan niya pinakasalan si Zipporah, at naging pastol sa ilalim ng kanyang biyenang si Jethro. Doon mismo sa Midian niya naranasan, ang nasusunog na palumpong, sa isang bundok na tinawag na Horeb, isa pang pangalan para sa Sinai. Sa Exodo Kapitulo 3 versikulo 1 ay nagsasabi, si Moises ay nagpapastol ng mga tupa ng kanyang biyenang si Jethro, ang pari ng Midian. Dinala niya ang mga tupa sa kabilang bahagi ng ilang at narating ang Horeb, ang bundok ng Diyos. Kung ganoon, nasaan ang Midian? Hindi ito nasa Sinai Peninsula ng Egypt. Sang-ayon ang mga sinaunang historiador, mga iskolar ng Biblia, at mga modernong mananaliksik, na ang Midian, ay matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng kasalukuyang Saudi Arabia. Mismo ang Biblia ang nagtuturo sa isang lokasyon sa labas ng Egypt, sa kabila ng dagat na pula, sa Arabia. Kaya't ang tanong, bakit kaya matagal nang ipinipilit ang maling bundok? Sa kailaliman ng disyerto, sa hilagang kanlurang bahagi ng Saudi Arabia, matatagpuan ang isang misteryosong bundok na kilala bilang Jebel al-Lawz, na ang ibig sabihin ay, bundok ng mga almendres. Ngunit para sa marami na sumuri rito, hindi lang ito isang karaniwang bundok. Ang mga katangian nito, natural man o gawa ng tao, ay halos perpektong tumutugma sa mga salaysay ng Biblia tungkol sa Bundok Sinai. Sa tuktok nito, may isang bagay na kapansin-pansin, makikita pa nga ito mula sa satellite images. Ang pinakatuktok ay tila sunog at nangangitim, na litaw kumpara sa mas mapuputing bato sa ibaba. Hindi ito bulkan, at ang mga batong itim ay tila sinunog mula sa labas, hindi mula sa loob. Ihambing ito sa sinasabi sa Exodo Kapitulo 19 versikulo 18. Ang bundok ng Sinai ay nababalutan ng usok, sapagkat ang Panginoon ay bumaba roon sa anyo ng apoy. Ang usok ay umakyat na parang usok mula sa isang pugon, at ang buong bundok ay lumindol ng matindi. Isang masyadong perpektong pagkakatugma para baliwalain. Sa paanan ng Jebel al-Lawz, may isang malawak at patag na kapatagan, na kayang maglaman ng libo-libo, o maging milyong tao, tulad ng paglalarawan sa Biblia. Dito raw nagkampo ang mga Israelita habang umaakyat si Moises sa bundok upang makipagtagpo sa Diyos. Sinasabi sa Exodo Kapitulo 19 versikulo 2. Kaya't ang Israel ay nagkampo roon sa harap ng bundok. Sa paligid ng lugar,
makikita ang tila mga batong nagsisilbing hangganan na maaaring siya mismong mga limitasyong iniutos ng Diyos kay Moises na itakda, isang babala sa mga tao na huwag lalapit o hahawak sa banal na bundok. Sa Exodo Kapitulo 19 versikulo 12 mababasa natin ang ganito. Itakda mo ang mga hangganan sa paligid ng bundok at sabihin mo sa mga tao, mag-ingat kayo na huwag umakyat sa bundok o kahit hawakan ang paanan nito. Ang sinumang humawak sa bundok ay tiyak na papatayin. Ang mga modernong investigador, na bumisita sa lugar, ay nagsasabi na parang may mga bakod, at istruktura na parang sinaunang panahon, hindi pa naaantig, at napapalibutan ng hiwaga. Isa sa mga pinakakamanghamanghang natuklasan sa paanan ng Jebel al-Lawz ay isang malaking istrukturang bato na pinaniniwalaan ng marami, na ito ang altar ng gintong guya. Sa Exodo Kapitulo 32, ikinwento ang masaklap na pangyayari kung saan, habang wala si Moises, nagtayo ang mga Israelita ng gintong Diyus-Diyusan, at sumamba rito. Ang altar na natagpuan malapit sa bundok, ay puno ng mga ukit na larawan ng mga toro at guya, inukit sa bato sa isang estilong hindi karaniwan sa kulturang Arabian, ngunit kita ang pagkakahawig sa pagsamba ng mga taga-Ehipto. Ang mga ukit na ito ay malakas na pahiwatig, na may dayuhang taong minsang lumikha ng dambana ng pagsamba sa toro, sa mismong lugar na ito, eksaktong-eksakto sa kung ano ang inilalarawan ng Biblia na naganap sa bundok Sinai. Hindi kalayuan mula sa bundok, matatagpuan ang isa sa pinakakamanghamanghang tanawin sa buong rehiyon, isang napakalaking batong hati sa gitna, na tila ilang palapag ang taas, at nahati ng tuwid mula itaas hanggang ibaba. Sa ilalim nito, makikita ang mga palatandaan ng pagguho ng tubig, kahit na ito'y nasa isa sa mga pinakatuyong lugar sa buong mundo. Tila direktang tumutugma ito sa sinasabi sa Exodo Kapitulo 17 versikulo 6. Narito, ako'y tatayo sa harap mo roon sa ibabaw ng bato sa Horeb, at iyong hahampasin ang bato, at lalabas ang tubig mula rito upang inumin ng mga tao. Ang laki ng batong ito ay talagang nakabibighani. Hindi lang ito mukhang may bitek, tila binuksan ito ng isang makalangit na puwersa. Kung ikaw ay kailanman nag-isip kung paano nakainom ng sapat na tubig, ang milyon-milyong Israelita sa gitna ng ilang, maaaring hawak ng batong ito ang sagot. At kung ang bundok Sinai ay nasa Arabia, kailangang muling suriin ang ruta ng pagtawid sa dagat na pula. Maraming mananaliksik ngayon ang naniniwalang hindi sa mababaw na bahaging may tambo sa hilagang Egypt tumawid ang mga Israelita, kundi sa isang mas malalim at mas malawak na bahagi ng dagat, ang Gulf of Aqaba. Sa isang lugar na tinatawag na Nuweiba Beach, ang ilalim ng dagat ay bumubuo ng isang natural na land bridge, isang banayad na dalasdis pababa sa ilalim ng dagat at paakyat sa kabila, na tuwirang tumutungo sa Jebel al-Lawz. Sa Exodo Kapitulo 14 versikulo 22 mababasa natin ang ganito. At ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa tuyong lupa, at ang tubig ay naging parang pader sa kanilang kanan at kaliwa. May ilang diver pang ang nag-ulat ng mga coral formation na hugis gulong, na maaaring ebidensya ng mga karwahe ng Faraon, na ngayon ay nabaon na sa ilalim ng dagat at natakpan ng mga patong ng yamang dagat. Bagamat kontrobersyal, ang mga natuklasang ito ay patuloy na nagpapainit ng debate, sa pagitan ng mga arkeologo at mga iskolar ng Biblia. Ang bundok ngayon ay bantay sarado, at napapalibutan ng bakod ng pamahalaan ng Saudi Arabia. May mga babalang karatula na nag-uutos sa mga manlalakbay na lumayo. Ipinagbabawal sa mga lokal, na samahan ang mga turista patungo sa lugar, at maraming nagtangkang idokumento ito ang inaaresto o ipinapadeport. Bakit? Ano ang maaaring itinatago? Ano ang napakahalaga, napakasensitibo, na kailangang ilayo sa mata ng publiko? Naniniwala ang ilan, na alam ng mga awtoridad ng Saudi Arabia, na nasa kanila ang isa sa pinakadakilang kayamanang archaeological, at panrelihiyon sa kasaysayan. Sapagkat kung kumpirmado na ang Jebel al-Lawz ang tunay na bundok Sinai, ito'y magpapatunay sa isa sa pinakamahalagang pangyayari sa buong kasulatan, na ang Exodo ay hindi kathang-isip, kundi isang tunay na makasaysayang kaganapan. Sa loob ng maraming henerasyon,
tinawag ng mga nagdududa ang kwento ng Exodo bilang isang alamat lamang, isang relihiyosong kwento na walang batayan sa realidad. Ngunit dahil sa mga tuklas, gaya ng nasunog na tuktok ng Jebel al-Host, ang mga ukit sa bato, ang nabiyak na bato, at ang mga sinaunang altar, ang pagdududa ay unti-unting napapalitan ng seryosong pagsusuri. Isang tanawin kung paanong nabubuhay ang Biblia, hindi lang sa salita, kundi sa mga bato, bundok, at sinaunang landas. Isang paalala na ang kasulatan, ay higit pa sa pananampalataya, ito'y katotohanang may ugat sa tunay na mundo. Sa isang lugar sa gitna ng disyerto, sa likod ng bakod na may tinak, at binabantayan ng mga sundalo, ang bundok ay nananatiling nakatayo. Naghihintay na makilala ito ng sangkatauhan. Taglay pa rin ito ang mga bakas ng banal na apoy. Sa paanan nito, ay nakaukit ang kasaysayan ng paghihimagsik, tipan, habag, at pagkamangha. Ito ang lugar kung saan, umugong ang tinig ng Diyos, at marahil panahon na upang muling makinig ang mundo.